Alam mo, habang binabrowse ko kanina yung social media ko, napaisip ako bigla. Bakit nga ba kahit sobrang dami na nating connections online, pakiramdam ko ang daming nagiging mas malungkot, mas detached, mas tahimik sa totoong buhay. Social media was supposed to bring us together. Pero parang kabaliktaran na ang nangyayari. Dati usap tayo sa personal, kwentuhan kahit simpleng bagay. Ngayon, scene zone na lang or worst, wala talagang reply. Social media gives this illusion na we're more connected than ever. Kasi nga naman, isang click lang makikita mo na kung nasaan yung tropa mo, kung ano yung kinakain ng ex mo, kung may jowa na ba yung crush mo. Pero yung mga meaningful conversations, nawawala. Naging mga update na lang, hindi na kwento. We know what people are doing, but not how they're really doing. Alam natin kung nasaan sila, pero hindi natin alam kung kumusta na talaga sila. Andyan pa yung FOMO, fear of missing out. Habang nakikita mo na ang saya-saya nila, na nasa ganitong lugar, na may bagong achievement, na may ka-relationship, ikaw, napapaisip. Ako? Anong ginagawa ko sa buhay ko? So instead of reaching out, lalong lumulubog, mas pinipiling manahimik, mag-scroll, mag-compare, mag-self-pity. Nakakapagod maging updated sa buhay ng iba. Habang ikaw, hindi na alam kung paano maging present sa sarili mong buhay. And this is the saddest part, where slowly forgetting how to truly communicate. Eye contact, awkward na. Small talk, hirap na. Deep conversations, parang effort na. Lahat ng bagay dumadaan na sa filter. Hindi lang sa photo, pati sa emotions. Ayaw na nating maging vulnerable kasi baka i-screenshot, i-share, i-judge. And because of that, we start building walls instead of bridges. Lumalalim yung loneliness kahit na surrounded ka by friends online. Ang dami sa atin, hindi na nagsishare para makipag-connect. Nagsishare tayo para makakuha ng likes, hearts, views, validation. Naging performance na ang social media. Every post is curated, every story is calculated, and in doing so, we lose the authenticity of our own lives. We stop showing who we really are. And instead, we show who we think people want to see. Ako rin, guilty ako. Ginamit ko ang social media para i-escape ang realidad, para magpanggap na okay kahit hindi. Pero nung tumagal, napansin ko, ang dami kong kachat, pero wala akong kausap. Ang dami kong followers, pero pakiramdam ko, wala akong kasama. So now, I'm trying to take back control. Mas intentional na ako sa paggamit ko ng social media. I try to check on my friends not just by reacting to their stories, pero through actual messages. Kamusta ka na talaga? Like that. Naglalagay ako ng boundaries. Binibigyan ko rin ng time yung sarili ko na maramdaman ang buhay offline. Kasi doon ko na-realize, ang tunay na koneksyon, hindi nakukuha sa number ng likes. Nakukuha yon sa presence, sa pakikinig, sa pagiging totoo. So kung may isa akong gustong iwan sa inyo ngayon, ito yon. Next time na ma-feel mong tumingin sa screen, maybe look around first. May nanay ka bang gustong makausap ka? May kaibigan ka bang matagal mo nang hindi tinatawagan? Let's not forget the beauty
of the real, raw, and unfiltered relationships. Kasi at the end of the day, social media should not replace the social life that we deserve. This is Neil, og dili na ako magdugay. Sawadee kap.